Magandang araw po sa inyo, umaga, tanghali, hapon. Saan mang sulok po kayo ng Pilipinas naroon, sa ibang bansa, inaanyayahan ko po kayo na sana i-like nyo po o kung po pwede mag-subscribe po kayo sa aking munting Opinion TV. Papangalanan ko po ang aking channel sa YouTube po. Ito po ay opinion ko lang kasi nga isa rin ako sa mga mamamayan na nakakaranas po ng pagkadismaya sa ating kapaligiran. Pag-usapan po natin ngayon itong pananampalataya po ba. Lahat naman po may karapatan sa sariling paniniwala, siyempre. Kumbaga, ang paniniwala mo isang ganun, isang ganyan, at may iba po ang opinion ng bawat tao. So, karapatan po yan ng bawat mamamayang Pilipino, mamamayan ng isang bansa. At karapatan din niyang magsalita ayon sa kanyang opinion na hindi naman siya kasi bilang mamamayan ng isang bansa, siya po may sa ating Pilipinas, may sa constitution po natin, sa ating saligang batas na nakasaad po doon ang karapatang malayang pagbibigay opinion sa kung ano ang iyong nararamdaman. Ako naramdaman ko po bilang mananampalataya na iba na po ang ating mga pinuno sa ating simbahan. Ako po ay Katoliko, ang nanay ko Katoliko, ang lahat po ng aking pamilya ay Katoliko. Pero sa paniniwala ko po, bumabalik po tayo sa panahon ni Father Damaso na kung saan na makapangyarihan po ang salita ng mga pari. At yan ang gusto nilang ipaano. Kung ito, sasambitin ko na po ang pangalan ng pari ito na nakikialam sa politika. At saka may mga video po dyan na napapanood ko, kung napapanood po ninyo, na abutan po ng mali-malitang pera sa simbahan. Mariusip. Tapos magsasalita yung isang pari, yung Father Villanueva ba yun? Na dapat ikulong yung ating Vice President. Kung iisipin po ninyo, kayo naman ay nakakabalita, nakikinig sa balita, nanonood ng balita. Meron po tayong mga ahensya ng ating government na kanya-kanyang katungkulan. Halimbawa po ang COA. Ang COA po ay sila po ang nagtatakda, nag-audit ng tamang paggasto ng mga pinuno natin sa pamahalaan ng pera na nakalaan para sa kanila, yung budget nila. Sila po nagsasabi kung mali o tama ang pagbabudget. Hindi po yung mga pari, hindi po mga congressman, hindi po mga legislator, hindi po yung mga judge, kundi COA po ang lehitimong nagsasabi kung tama o mali ang paggastos ng isang pinuno sa kanyang budget. Pero ito pong mga pare natin ngayon, nagrarally po sila na dapat makulong daw po yung isang pinuno, si Vice Presidente, na dahil sa maling paggastos ng 125 million sa confidential fund. Catching po yan kumbaga gusto nilang gumawa ng akusasyon para ipakulong o idemanda sa ombudsman itong si BP Sara sa dahilang
ginastos niya ng mali ang kanyang confidential fund. Tayo naman po ay kahit na high school graduate ka lamang, alam mo naman ang confidential, yan ay sikreto. Hindi mo pwedeng ibanggitin niya sa lahat sa publiko kung ano ang ginagawa mo dyan. Confidential po yan eh. At saka 125 million po yun. Eh kumpara po sa lahat ng mga ano ng gobyerno, buklatin po nila ang kanilang mga budgets. Ang presidente natin eh 450 plus ang kanyang confidential fund. Saan niya ginagastos yun? O pagdating ng mga kalamidad, sasabihin niya may bagyo, may baha yata doon sa ganun, may lindol yata, lumindol yata. O asan ang kanyang confidential fund? Dapat ang kanyang mga tauhan o kanyang confidential fund ginagamit niya sa malawakang informasyon. No, bakit niya sinasabing parang wala siyang alam sa mga nangyayari sa kanyang bansa? Ako ayoko namang isipin na o kaya sabihin na talagang maski nararamdaman naman natin eh na yung ating pinuno eh may ginagamit na pampalito ng kanyang isipan. So, yun nga po eh, parang hindi siya normal na nagsasalita. Kakamot-kamot pa siya ng ulo. Parang hindi niya alam. Yung, tapos, ang dinidikdik nila yung 125 million. Hindi nila binabaliwan nila yung billion. Alam niyo naman po ang million at saka ang kaibahan ng million at saka billion. O million ang kanilang ini-emphasize sa demanda sa ombudsman o sa criminal offense ng BP Sara. Pero hindi nila alam na yan ay impeachable official. Hindi naman dapat i-demanda yan sa ombudsman eh. Dapat yan, i-impeach po yan. Impeachable official yan. So, dapat po lang, kasi pari po yan eh, hindi po ba? Pari at saka yung mga abogado ang mga kasama niya eh. Politika na po yun. Politika. Usapang politika po yun. Meaning, nakikisalo na ang ating mga kaparian sa politika. Sabihin nila na sila ay mamamayan din. Oo nga, mamamayan, pero sila ay mayroong katungkulan na magpalawak ng kaalaman tungkol sa Panginoon, tungkol sa kabutihan, hindi yung kasamaan. Ay yung sinasabi po ni Father Villanueva ay tungkol po yung sa kasamaan, panggigipit, mga maling akusasyon, hindi pinag-aaralan ang kanilang mga actions. Paano ka naman susunod sa kanyang kapulungan ng relihiyon? Paano ka susunod? Nakakawalang gana po eh. Kahit simpleng tao, malalaman niya na yung sinasabi ng pare na yan ay kalukuhan. Bangag boy. Siyempre, maiisip mo na yan ba ay nakadroga? Hindi man niya alam ang kanyang ginagawa, ang kanyang sinasabi. Nakadroga po ba yan si Father Villanueva? Hindi niya may kumpara yung million sa billion. Ang dami naman pong mayroong may confidential fund lahat yata ng officials natin magmula sa mayor hanggang presidente may confidential fund. Bakit si vice president lamang ka lang pinag-iinitan? Wala akong political leanings kahit sino, basta't maganda ang kanyang pamamalakad. Doon ako. Pero ang ginagawa ng ating pamahalaan ngayon, hindi na nakikita ng mga pari, hindi naman lahat, na kagaya ng ibang, yung ating mga pinuno sa defense, gusto nila gyera. Dapat batikusin yan ng, dahil ang mga pari ay simbolo ng katahimikan, ng kapayapaan. Dapat batikusin nila yung pag-advocate ng mga leaders natin na makipaglaban sa China. Dahil hindi po natin kaya makipaglaban. Wala po sa konstitusyon natin makipagyera sa
sa kahit sinong bansa. Tayo po ay friends to all, enemy to none. Yun po ang ating nakalagay sa Constitution. So, yan po ay masasabi ko sa inyo. Masama po at hindi po kampo ng kabutihan, kampo ng Diyos, kampo ng kapayapaan, ang mga pari po ngayon na nagsasabing dapat masamain ang confidential fund ni BP Sara. Yeah, hindi ko po kinikilingan si BP Sara. Doon po ako sa tama. Ang kuwa po ang nagsasabi na tama. Sila po ba ay mas magaling pa sa kuwa? Yung mga pari po ba na yan na nag-aral ng ilang taon, mahigit na 8 taon, 10 taon yan bago totoong naging pari? Bubo ba yan? Bangag ba yan? Tanga ba yan? Hindi yan tanga, hindi yan bobo. Mga matatalino yan. Pero bakit gano'n sila magsalita? Sila ba ay nasusuhulan? Opinion ko lang po yun. Opinion ko po yun kasi walang matinong tao ang magsasabi na ang milyon ay mas malaki sa bilyon. Wala pong matinong tao. Subukan ilang zero po ang bilyon at ilang zero ang milyon. Hinahabol niyo yung bilyon. Sabi ng kuha ay tama. At yung bilyon na hindi kayo nakikialam dahil nakikibahagi kayo sa mali-malitang pera. Mukhang pera kayo, mga pader. Hindi lahat po. Hindi po lahat. Opinion ko lang po yun. Mukhang pera kayo. May mga video po dyan na nag-aabutan ng mali-malitang pera sa pagkatapos ng misa. Mukhang pera kayo. Mukhang pera kayo. Mukhang pera kayo. Yan pang opinion ko. Kung kayo po ay tumatanggap ng pera para lamang magsalita ng laban sa isang opisyal na tama naman ang ginagawa. Isa rin kayo sa masasabing kampo ng demonyo. Mga buhaya kayo. Mga buhaya din po kayo. Kung baga sa conspiracy theory, isa kayo sa conspirator sa pagnanakaw ng pera ng taong bayan, buwis ng taong bayan. At alam naman po natin yan. Nakikinabang kayo sa mga abuloy ng alam po natin yan, kaya nga minsan nawawalan ako ng gana sa pagsisimba. Sa halip na kumbisyen nyo kami na maging mapayapa ang buhay natin. Sa halip na kumbisyen nyo ang taong bayan na sumunod sa mapayapang pamamaraan. Ginagawa mo kaming luko-luko, Father Villanueva. Hinihikayat mo kaming lumaban sa gobyerno. Hinihikayat mo kami dahil sa ikaw ay nabayaran. Opinion ko lang po yan. Sana, wag naman. Wag naman po, Father Villanueva, kayong magsasalita ng ganyan o magdemanda ng mga walang Siyempre, meron kayong kakampi, binabayaran yata kayo Tingnan nyo naman. Kailangan magsampa ng demanda sa ombudsman. Ang ombudsman natin, alam naman natin ang purpose niyan ipakulong si BP Sara No? Sinungaling yan. Ipunyin ko po yan. Makikita nyo naman sa mga nangyayari sa ating bayan. Sinungaling po yan. May sarili po siyang agenda sa pagiging ombudsman. Ewan ko lang po kung saan tayo dinadala ng ating gobyerno. Dinadala po tayo sa Kumunoy. Ginugutom tayo. Maraming nagsasabi, almost 40% ng Pilipino, mahigit, ang nagsasabi na sila ay mahirap. Isang kaig, isang tuka. Ngayon, magdating tayo sa mga benepisyo, yung mga kaya ng ginagawa ng DSWD, mga tupad, kung ano-ano. Pinipili lang naman yan ng mga barangay. Saka hindi naman lahat ng constituent ng barangay nakikinabang dyan Pinipili lang nila yung kanilang bumuboto sa kanila. So, political pa din yun. Pag hindi bumoto sa iyo, di ka naman bibigyan ng ng ayuda totoo po 'yan. Totoo pong nangyayari sa laylayan ng ating mamamayan. Pag hindi ka bumoto sa isang politiko, hindi po 'yan bibigyan ng ayuda. Yun lang po 'yun. Kaya nagbibigay ng ayuda kasi kailangang iboto mo siya ulit. Ganun po 'yun. Masama po yung mga taong ganyan. Mga kampon po ng demonyo yan. Yan ang opinion ko. Kampo ng demonyo ang nagpapaalipin sa pera. Maraming salamat po. Sana po lagi tayong malusog sa lahat. Malusog sa araw-araw.
So, mag-ingat po tayo mga kababayan ko.